Hindi ko akalain na ang aking paglalakbay patungo sa baryo ay magdadala sa akin sa isang kwentong mananatili sa aking alaala. Sa hanggaring makalayo mula sa magulong lungsod, sumugod ako sa mapayapang probinsya, sa isang lugar na puno ng katahimikan at walang ingay. Ngunit sa katahimikang iyon, natagpuan ko si Andy, isang matipunong magsasaka na may mga matang tila nakakapagbasa sa aking kaluluwa sa bawat hakbang namin sa bukirin. Sa mga lihim na sulyap at marahang pagdampi ng kanyang palad, unti-unti akong napagod, at bumigay ang aking pusong may tinatagong lihim. Sa huling gabi bago ako muling bumalik sa Maynila, nagtagpo kami sa isang kubo sa ilalim ng mga bituin. Isang tagpong nag-iwan ng di matutumbasang marka sa aking puso, markang hindi madudurog ng distansya o panahon. Subalit, nagtanong ako sa aking sarili, sapat ba ang pag-ibig namin upang mapagtagumpayan ang agwat ng aming mga mundo? Pagod. Yun ang pinakamatinding nararamdaman ko habang pinagmamasdan ang mga malalayong palayan mula sa bintana ng bus. Halos 2 taon na akong hindi nagbabakasyon at abala sa magulong Maynila, trapiko, ingay, at walang katapusang trabaho. Wala na akong oras para sa sarili. Napabuntong hininga ako habang pinagmamasdan ang mga punong kahoy na dumadaan sa aking bintana. Ang banayad na sikat ng araw ay gustong yakapin ang aking balat. Sa kauna-unahang pagkakataon sa mahabang panahon, nakaramdam ako ng tunay na kapayapaan. Pagdating sa maliit na baryo, sinalubong ako ng masiglang ngiti ng aking tiyahin, si Aling Nida, na matagal ko nang hindi nakikita. Kitang-kita ko ang mga guhit ng panahon sa kanyang mukha, ngunit ang kanyang ngumiti ay nananatiling puno ng liwanag. Halika, Milne. Nako, ang tagal mong hindi nagparamdam, masiglang bati niya habang niyayakap ako ng mahigpit. Tiya, namiss ko kayo, sagot ko, mula sa aking puso. Habang naglalakad kami patungo sa kanyang bahay, tanaw ko ang malalawak na bukirin. Ang sariwang simoy ng hangin ay banayad na humahaplos sa aking pisngi, at ang amoy ng lupa, mga hinog na prutas, ay nagbigay sa akin ng bagong sigla. Habang naglalakad, napahinto ako nang mapansin ang isang lalaki sa gitna ng bukirin. Hubad ang kanyang pang-itaas, at sa bawat galaw ng kanyang mga braso habang nag-aararo, lumilitaw ang muscle sa kanyang likod at balikat. Pawisan ng kanyang balat, kumikinang sa ilalim ng araw. Tumigil ang mundo sa akin, mga segundong tila 1 oras ang lumipas habang ako'y nakatitig sa kanya. Mariel, Mariel, boses ng aking tiyahin ang nagpagising sa akin. Mabilis akong umiwas sa tingin ng lalaki at nagkunwaring abala sa pag-aayos ng aking buhok. Opo, ngumiti siya at tumango. Huwag kang masyadong magpapawis, baka masunog yung kutis mo. Ngunit ang hirap ng aking puso ay nanatili. Pagdating sa bahay, pinagsaluhan namin ang simpleng hapunan, pritong isda, ginisang gulay, at mainit na kanin. Simple ang buhay sa baryo, ngunit ramdam ko ang katahimikan at kapanatagan na matagal ko nang hinahanap. Matapos kumain, nagpaalam ako sa tiyahin upang maglakad-lakad sa tabing bukirin. Gusto ko lamang makalanghap ng sariwang hangin bago matulog. Habang naglalakad, pinakikinggan ko ang huni ng mga kuliglig at ang marahang tunog ng dahon sa ilalim ng aking mga paa. Ngunit sa pagsapit ko sa gilid ng bukirin, biglang may aninong gumalaw sa aking harapan. Napalingon ako at doon ko siya muling nakita, siya ang lalaking nag-aararo kanina. Ngayon, suot niya ang manipis na kamiseta, bahagyang basa pa ang kanyang buhok. Nakatitig siya sa akin na may ngiti. Magandang gabi, bati niya. Tumugon ako, magandang gabi din. Lumapit siya sa akin at huminto sa hindi kalayuan, may ilang hakbang ang distansya. Puno ng katahimikan ang paligid, subalit ramdam ko ang bigat ng kanyang presensya. Bago ka lang dito, no? Tanong niya, malamig ang tinig ngunit magaan sa pandinig. Tumango ako, nagbabakasyon lang sa bahay ng tiyahin ko. Magandang baryo namin, sagot niya. Napatango ako, pinapakalma ang sarili.
Sa ilalim ng buwan, nagtagpo ang aming mga mata. Isang tensyon ang bumabalot sa amin, hindi ko maipaliwanag kung bakit. Sa kanyang mga mata, may kapayapaan ngunit may nakatagong init. Nabingi ako sa tibok ng sariling puso, at pagkaraan, nagpaalam siya, mauna na ako, baka hinahanap na ako sa bahay. Magalang niyang sinabi, ngunit sa kanyang mga mata, tila may paanyayang nagtatawag sa akin. Tumango ako at pinanood siyang naglakad palayo. Pag-uwi ko, nahiga ako sa kama at ipinikit ang mga mata. Ngunit sa halip na makatulog, ang mga larawan ng kanyang paisang katawan at malagkit na tingin ang naglaro sa aking isipan. Hindi ko maintindihan ang aking sarili, bakit sa unang araw ko pa lang sa baryo, lagi na akong naguguluhan. Sa hindi ko maipaliwanag na dahilan, parang may lihim sa mga mata niya na nagtatawag sa akin upang tuklasin. Pagmulat ng aking mga mata, sinalubong ako ng banayad na sinag ng araw na sumisilip sa bintana. Maaga pa, ngunit ramdam ko na ang malamig at sariwang simoy ng hangin mula sa labas. Nagpasya akong bumangon at maglakad-lakad sa paligid ng bahay ng aking tiyahin. Habang naglalakad ako sa harap ng kubo, naaninag ko ang figure ng isang lalaki sa malayo, si Andy. Suot niya ang puting kamiseta na bahagyang nakasampay sa kanyang balikat, kaya't kitang-kita ang kanyang matikas na pangangatawan. Sa kanyang kanang kamay ay may dala siyang basket na puno ng mga sariwang gulay, talong, okra, at ilang piraso ng kalabasa. Ngumiti siya nang magtagpo ang aming mga mata. Magandang umaga, bati niya, may banayad na lamyos sa tinig. Ngumiti rin ako, pinipigilan ang tibok ng aking puso. Magandang umaga rin, sagot ko. Tumigil siya sa harapan ko at iniabot ang basket. Para sa inyo. Sariwa pa yan, kagabi lang namin niyan. Anya, bahagya akong nagulat sa kanyang alok, hindi ko inasahang magdadala siya ng regalo. Napatitig ako sa basket ng gulay at saka nagtaas ng tingin sa kanya. Salamat, ang dami naman nito, sabi ko, medyo nag-aalangan. Pasasalamat lang sa pagdalaw nyo sa baryo. Madalang kasi ang bisita rito, sagot niya, na may ngiti sa labi. Napalunok ako ng bahagya, ramdam ang gaspang ng kanyang palad nang magtagpos ang aming daliri, patunay ng kanyang araw-araw na pagod sa bukirin. Ngunit sa kabila ng mga ito, may init sa kanyang mga palad na nagdulot ng kaba sa akin. Nang hapong iyon, nagpasya akong maglakad-lakad sa may bukirin. Nais ko sanang magkaroon ng oras para sa aking sarili, ngunit parang sinadyang kasamdaman ko ang mga masasalubong ko. Bigla siyang sumulpot sa kabilang gilid ng palayan, may dala-dalang pang-araro. Ngumiti siya nang makita ako. Aba, napapadalas yata ang paglalakad niyo rito, biro niya habang papalapit. Ngumiti ako, tinatago ang pagkalito sa aking sarili. Masarap kasi ang hangin, malayo sa polusyon sa Maynila. Tumabi siya sa akin at sama-sama kaming naglakad sa gilid ng bukirin, mabagal ang aming hakbang habang ang mga talahib ay simboy na sumasayaw sa ihip ng hangin. Sa bawat hakbang, mas nagiging komportable ako sa kanyang presensya. Nag-usap kami tungkol sa aming buhay, simpleng usapan. Matagal ka na ba rito sa baryo? Tanong ko, ipinapasag ang katahimikan. Tumango siya, dito na ako ipinanganak. Hindi ko na iniwan. Mahirap man ang buhay sa bukid, mas pipiliin ko pa rin to kaysa sa lungsod. Napatingin ako sa kanya at nakita ko ang isang kasiyahan sa kanyang mga mata na tila hindi ko na muling mararanasan sa magulong Maynila. Wala ka bang balak umalis? Tanong ko, medyo nagbibiro. Ngumiti siya, pero seryoso ang sagot. Wala dito ang buhay ko. Dito ko balak tumanda. Napansin ko ang banayad na pagkapit niya sa aking siko nang mapadulas ako sa medyo malambot na lupa. Mabilis niyang sinapo ang aking braso. Tinulungan akong makabalanse. Nako, dahan-dahan, bulong niya, bahagyang nakangisi. Salamat, mahina akong sagot, ramdam ang init ng kanyang kamay sa aking balat. Hindi niya agad binitiwan ang aking braso. Ilang segundo kaming nagkatitigan. Sa pagitan ng malambot na hangin at mga huni ng ibon, naramdaman ko ang biglang pag-init ng aking pisngi.
Sa loob ng ilang sandali, tila bumagal ang oras. Ang kanyang mga mata ay tila may binubulong, may init, may pangako, may kung anong hindi ko maipaliwanag. Pagbalik sa kubo, nagpatuloy pa ang aming pag-uusap. Naupo kami sa papag sa harap ng bahay, pinagmamasdan namin ang kalangitan habang unti-unting nag-aagaw ang kulay ng araw at dapit hapon. "Namimiss mo ba ang Maynila?" tanong niya. Pinapako ang tingin sa malayo. Napabuntong hininga ako. Hindi ko alam. Parang hindi na masyado dito. Parang mas payapa. Napangiti siya saka tumingin sa akin. "Baka naman sa susunod mas pipiliin mo na ang bukid kaysa sa lungsod," bulong niya. May bahagyang biro sa tinig, pero may laman ang mga mata. Napakagat ako sa aking labi at napailing. "Baka nga," mahina akong sagot. Nang gabing iyon, nakahiga ako sa aking kama, pero hindi ako makatulog. Nakapikit man ang aking mga mata, malinaw sa aking isipan ang mga nangyari sa buong araw, ang kanyang ngiti, ang tunog ng kanyang tinig, at ang init ng kanyang palad sa aking balat. Napapikit ako ng mahigpit. Bakit hindi ko siya maalis sa aking isip? Bakit biglang bumilis ang tibok ng aking puso sa tuwing iniisip ko siya? Sa katahimikan ng gabi, naramdaman ko ang banayad na paggapang ng init sa aking dibdib. Hindi ko maintindihan, pero alam ko may kung anong nagbabago sa akin. At sa paraan ng pagtingin ko sa kanya, naglalagablab ang langit sa kulay kahel at rosas ng dumilim ang paligid. Ang dapit hapon ay dahan-daang nagbigay daan sa gabi at sa malayo, nagsimula nang magtipon ang mga taga-baryo sa may kubo. Mula sa bintana ng kwarto ko, tanaw ko ang munting ilaw ng mga lampara at naririnig ko ang mga tawanan at halakhak ng mga tao. "Mayan," sigaw ni Tia mula sa labas. "Halika rito," nagkayayaan ang mga taga-baryo. "Sumama ka." Napangiti ako at bumaba mula sa aking silid. Pagdating ko sa kubo, bumungad sa akin ang masayang tanawin, mga kalalakihan at kababaihang nagtitipon, may dalang mga inumin at pagkain. Nasa isang sulok ang maliit na bonfire habang ang ilan ay nakaupo sa mga bangko, nagkakantahan at nagkukwentuhan. Ngunit ang lahat ng saya at ingay ay parang lumabo sa aking pandinig nang bumungad siya sa aking paningin. Si Andy. Suot niya ang puting kamiseta na bahagyang nakabukas sa dibdib, sapat para masilip ang matigas niyang pangangatawan. Hapit na hapit sa kanyang mga hita ang maong niyang pantalon. Lalo pang pinatingkad ng manipis na ilaw ng lampara ang tikas ng kanyang katawan. Para bang naglakad ang gabi sa anyo ng isang lalaki. Naglakad siya palapit, at sa bawat hakbang niya, parang lalo akong nanliliit sa kinatatayuan ko. Ngumiti siya, bahagyang nakangiwi sa gilid ng kanyang labi. "Magandang gabi," bati niya sa mababang tinig. "Magandang gabi rin," sagot ko, pilit na nagpipigil ng kaba sa aking boses. Hindi ko namamalayan kung gaano katagal kaming nag-usap. Sa isang madilim na sulok ng kubo kami ay naupo sa isang mahabang bangko, malayo sa ingay ng inuman. Habang nagkukwentuhan, unti-unting naglalaho ang distansya sa pagitan namin. Nagsalita siya tungkol sa buhay niya sa bukid, kung paano siya nagsimula sa pagsasaka at kung gaano niya kamahal ang lupa na nagpalaki sa kanya. Ibinahagi ko naman sa kanya ang tungkol sa aking buhay sa Maynila, abala sa negosyo. Laging pagod at madalas na malungkot sa kabila ng tagumpay. "Hindi mo ba naisip na magpahinga?" tanong niya, bahagyang nakakunot ang noo. Napatungo ako at pabaantong hininga ko. "Kaya nga ako nandito, hindi ba?" Biro ko, sabay ng payak ng ngiti. Ngumiti siya at sa saglit na pagtagpo ng aming mga mata, bigla akong natigilan. Tahimik ang paligid sa sulok na yun ng kubo. Tanging ang marahang hampas ng hangin sa mga dahon at ang mahihinang halakhak ng mga tao sa di kalayuan ang naririnig ko. Ngunit sa mga titig ni Andy, tila nawalan ng tunog ang mundo. Napansin ko ang marahang paglapit niya sa akin mula sa madilim na sulok. Dahan-dahan niyang inilapit ang kanyang mukha sa akin. Ramdam ko ang init ng kanyang hininga sa aking pisngi. Napapikit ako saglit sa tensyon na bumalat sa pagitan namin, tahimik ngunit puno ng pulso ang paligid. Nang damilat ako,
mas malapit na siya. Hindi ko na alam kung sino ang unang naglapit, pero ang pagitan namin ay halos wala na. Ramdam ko ang bahagyang panginginig ng aking mga daliri nang marahang dumampi ang kanyang kamay sa aking pisngi. Mainit ang kanyang palad, magaspang sa trabaho ngunit malambot sa paghawak sa akin. Hindi ko alam kung kanino nagsimula, pero bago ko pa namalayan, naglapat na ang aming mga labi. Malambot ang kanyang halik sa simula, banayad, marahan. Parang pinakikiramdaman niya ako. Ramdam ko ang banayad na paggalaw ng kanyang mga labi sa akin, tila hinihintay ang aking pagsang-ayon. At sa saglit na yun, bumigay ako. Lumalim ang halik, may init sa bawat pagdampi, bawat paggalaw ng kanyang mga labi. Ramdam ko ang bahagyang pagpisil niya sa aking baywang, marahan ngunit matindi ang hatak. Napakapit ako sa kanyang braso, marahang nagsuklay ng daliri sa kanyang leeg. Sa ilalim ng buwan, habang ang lamig ng hangin ay marahang humahaplos sa aking balat, ang kanyang mga halik ang nagbigay init sa akin. Ngunit sa kasagsagan ng aming pagkalimot sa mundo, biglang may naglakad papalapit sa kubo. Narinig ko ang mga yabag ng mga paa sa tuyo at mabatong lupa. Nagising ako sa realidad. Mabilis kaming nagkales ng pagkakayakap, kapwa humihingal, kapwa nag-aapoy pa ang balat sa init ng mga halik. Napatingin ako sa kanya at nakita ko ang bahagyang pagngisi sa kanyang mga labi, parang nang-aasar pa siya sa naganap. Lumapit ang isang lalaki, isa sa mga kakilala niya sa baryo. Andy, Tara, sumama ka sa amin. May nagpapainom pa sa kabila, sigaw nito. Tumingin si Andy sa akin, bahagyang nagdadalawang isip. Ngumiti ako kahit bumibilis pa rin ang pintig ng aking puso. Sige na, sumama ka na, bulong ko, pilit na nagpapakatatag. Tumitig siya sa akin ng matagal bago siya bumantong hininga, babalik ako, mahina niyang sabi. Saka tumalikod. Pinanood ko siyang naglalakad palayo. Ang kanyang likod ay dahan-daang naglalaho sa dilim, ngunit sa bawat hakbang niya, para bang lalo kong nararamdaman ang kanyang presensya. Nang makabalik ako sa kwarto ko, nahiga ako sa kama, pero hindi ako makatulog. Nakatingin ako sa kisame habang ang init ng kanyang halik ay naglalaro pa rin sa aking mga labi. Sa ilalim ng buwan, parang may nagbago sa pagitan namin, isang bagay na hindi ko na kayang itanggi. Kinabukasan, maaga akong nagising. Bumangon ako at lumabas ng bahay para malanghap ang sariwang hangin. Sinadya kong maglakad-lakad sa bukid, umaasang muli ko siyang makikita. Habang tinatahak ko ang makipot na daan sa pagitan ng mga taniman, nizelayan ko siya sa di kalayuan. Nakayuko siya, abala sa pag-ani ng mga talong. Pawisan ang kanyang katawan at ang manipis na kamiseta niya ay halos damaykit na sa kanyang balat, bakas ang bawat kurba ng kanyang muscle. Napahinto ako. Sa kabila ng pagod niya sa pagtatrabaho, may anong karisma sa bawat kilos niya. Ang paraan ng paghapit ng mga daliri niya sa tangkay ng gulay, ang banayad na pagpahid niya ng pawis sa kanyang noo gamit ang likod ng kamay. Hindi ko namamalayan, nakatitig na pala ako sa kanya. Napansin niya ako. Tumingala siya, bahagyang napatigil sa ginagawa, at nagtagpo ang aming mga mata. Isang saglit ng katahimikan ang namagitan sa amin. Walang salitang binitawan, pero ang mga titig ay parang nag-uusap. Lumapit siya sa akin, mabagal ang mga hakbang. Para bang sinadyang hawakan ang bawat paglapit para lalo kong maramdaman ang distansyang naglalaho sa pagitan namin. Maaga ka ata ngayon, sabi niya, may bahagyang ngiti sa labi. Napangiti ako, pilit na pinapakalma ang kaba sa dibdib. Hindi ako makatulog, kaya naisipan kong maglakad-lakad, sagot ko. Tumango siya. Saglit na nagkatitigan muli ang aming mga mata, may kung anong kumikirot sa aking dibdib, isang pagkasabik na hindi ko kayang ipaliwanag. Mula noon, mas madalas na kaming nagkikita. Tuwing hapon, naglalakad kami sa tabi ng ilog. Minsan, nauupo kami sa malalaking bato habang pinapanood ang mga alon na marahang humahampas sa pampang. Sa mga sandaling iyon, nagkakapalitan kami ng mga kwento, ang kanyang buhay sa bukid,
ang aking buhay sa lungsod. Sa tuwing nag-uusap kami, hindi ko maiwasang mahuli ang mga malalagkit niyang sulyap. Hindi siya nagsasalita, pero malinaw sa mga mata niya ang pagnanasa na pilit niyang ikinukubli. At sa tuwing mahuhuli niya akong nakatitig sa kanya, napapangiti siya, parang nangaasar. Sa tuwing lalayo ako ng tingin, mas lalo siyang lalapit. Para bang gusto niyang basagin ang distansyang pilit kung itinatayo sa pagitan namin. Isang hapon, nauwi kami sa kubo sa gilid ng bukirin. Napagod ako sa paglalakad, kaya umupo ako sa may papag, pinapaypayan ng sarili. Sobrang init ng araw at tumatagaktak ang pawis sa aking noo. Lumapit siya sa akin, naglabas ng panyo mula sa kanyang bulsa. Pawis ka na aniya, sabay punas ng aking mukha. Napapikit ako sa marahang dampi ng tela sa aking balat. Ramdam ko ang gaspang ng kanyang palad habang hawak niya ang aking pisngi. Nang damilat ako, magkalapit na pala ang aming mga mukha. Napatingin ako sa kanyang mga mata, madilim ang mga ito, puno ng pananabik. Hindi siya nagsalita, pero ramdam ko ang bigat ng kanyang titig sa akin, parang humihingi ng pahintulot ngunit hindi nagmamadali. Sa ilang saglit, walang gumalaw sa aming dalawa. Nagtama ang aming mga mata, nagsusumamo, nag-aalinlangan, naglalaban ang pangungulila at pagpipigil. Napansin ko ang dahan-dahan niyang paglapit. Ramdam ko ang init ng kanyang palad sa aking pisngi na marahang naglakbay pababa sa aking leeg. Pigil ang aking hininga. Narinig ko ang marahang pagbugso ng kanyang paghinga. Bumagal ang ikot ng mundo. Sa sandaling iyon, parang kaming naglalakad sa gilid ng bangin, walang katiyakan kung magpapatuloy o aatras. Ngunit hindi siya nagpatuloy. Binitiwan niya ang kanyang kamay sa aking pisngi at marahang bumantong hininga. Pinunasan niya ang pawis sa kanyang noo at ngumiti, pero baka sa kanyang mga mata ang pagpipigil. Pasensya ka na, masyado yatang mainit, aniya sabay kindat, parang binabaliwala ang tensyon sa pagitan namin. Napangiti ako, pilit na nagtatago ng kaba sa aking dibdib. Pag-uwi ko sa bahay, hindi ko maiwasang mapabuntong hininga. Nakaupo ako sa gilid ng aking kama, nag-iisip. Bakit ganon ang naramdaman ko? Bakit parang lumundag ang aking puso sa simpleng paghawak niya sa aking pisngi? Pinaikit ko ang aking mga mata, pero sa isipan ko, malinaw ko pa ring nakikita ang kanyang mga mata, ang init sa kanyang mga titig, ang init ng kanyang mga palad sa aking balat. At sa sandaling yun, alam ko, hindi ko na maitago ang aking nararamdaman. Dahan-dahan na akong nahuhulog sa kanya. Nang bumuhos ang ulan, ramdam ko ang bigat ng mga patak sa aking balikat. Agad kaming naghanap ng masisilungan at natagpuan ang isang lumang kamalig sa gilid ng bukirin. Sa pagmamadali, kapwa kami basang-basa makapasok sa loob. Nanginginig ako sa lamig habang pinipiga ang laylayan ng aking blusa. Napansin ko ang paglapit ni Andy. Basa ang kanyang kamiseta. Damaykit sa kanyang dibdib at nagpatampok sa matipuno niyang pangangatawan. Nagtama ang aming mga mata. Wala kaming sinabi. Sa katahimikan ng paligid, narinig ko ang banayad niyang buntong hininga. Dahan-dahan niyang inabot ang aking pisngi at marahang pinahid ang mga patak ng ulan gamit ang kanyang mga daliri. Naramdaman ko ang init ng kanyang palad sa aking malamig na balat. Nagsimulang mag-alab ang aking dibdib sa hindi maipaliwanag na damdamin. Ang lamig mo, bulong niya, bahagyang nag-aalala. Napapikit ako sa kanyang malapit na pagdikit. Hindi ko alam kung dahil ba sa lamig ng ulan o sa init ng kanyang mga mata. Pero nagdikit ang aming mga labi sa isang marahang halik. Mainit ang kanyang hininga, malambot ang kanyang mga labi. Sandali akong lumayo, nag-aalangan. Ngunit bago ako makapagsalita, naramdaman ko ang kanyang mga braso sa aking. Baywang, mahitig ngunit puno ng pag-iingat. Hinayaan ko ang sarili kong magpakalunod sa kanyang yakap sa gitna ng malamig na ulan sa labas. Doon, sa madilim na kamalig, natagpuan namin ang init ng isa't isa, hindi sa pisikal na paraan kundi sa haplos ng pag-ibig na matagal nang nag-aalab sa aming mga puso. Pagkagising ko kinaumagahan,
Naroon pa rin ang init ng kanyang mga halik sa aking balat. Parang naiwan ang kanyang mga labi sa aking isipan. Nakapikit pa rin ako nakahiga sa aking kama. Pero ang diwa ko ay naroon pa rin sa loob ng kamalig. Sa ilalim ng bumabagsak na ulan, sa init ng kanyang yakap, napakagat ako sa aking labi at napapikit ng mariin. Hindi ko dapat iniisip ito. Agad akong bumangon, nagpunta sa banyo, at naghilamos ng malamig na tubig. Pilit kong pinapakalma ang sarili. Pilit na binubura sa aking isipan ang mga titig niyang nagbabaga, ang init ng kanyang mga palad sa aking baywang, at ang mga halik na nagpapalito sa aking isipan. Napasandal ako sa lababo. Hinayaan kong bumagsak ang tubig sa aking mga kamay. Napabuntong hininga ako. Tama na, Mariel. Tama na. Sinadya kong umiwas. Sa mga sumunod na araw, iniiwasan ko siya. Tuwing makikita ko siya sa bukid, lumilihis ako ng daan. Tuwing masasalubong ko siya sa baryo, nagkukunwari akong may ibang pupuntahan. Kapag naririnig ko ang kanyang boses, nagmamadali akong lumalayo. Kapag nagtatama ang aming mga mata, agad kong iniiwas ang aking tingin. Pero sa kabila ng lahat ng pag-iwas, naroon pa rin siya. Isang hapon, habang naglalakad ako sa may ilog, bigla siyang sumulpot sa aking likuran. Maine, tawag niya, bahagyang paus ang boses. Napalingon ako at nagulat sa kanyang paglapit. Nakangiti siya, kalmado, parang hindi alintana ang paglayo ko sa kanya nitong mga nakaraang araw. Agad akong nagpatuloy sa paglalakad. Pilit siyang nilalagpasan, pero sinabayan niya ako. Bakit ka ba palaging umiiwas sa akin? Tanong niya, mababa ang boses at puno ng pag-aalinlangan. Hindi ako sumagot, tumingin lang ako sa malayo na kunwaring walang narinig. Hinawakan niya ang aking braso, banayad pero may pagpipilit. Sabihin mo sa akin, Mylene. May nagawa ba akong mali? Napahinto ako. Unti-unting lamambat ang kapit niya sa aking braso, para bang natatakot siyang masaktan ako. Huminga ako ng malalim bago ako tumingin sa kanya. Andy, hindi ko kayang ituloy ito. Bakas sa kanyang mga mata ang pagkalito. Anong ibig mong sabihin? Tanong niya, bahagyang lumalalim ang kanyang boses. Iniling ko ang aking ulo. Hindi tayo dapat masyadong nagiging malapit. Bahagyang napaatras siya. Nanatili siyang nakatitig sa akin. Halata ang sakit sa kanyang mga mata. Bakit? Dahil ba nagkamali tayo nung gabing iyon? Puno ng pagdududa ang kanyang tinig. Pinilit kong ngumiti, pero ramdam ko ang pamamanhid sa aking mga pisngi. Andy, hindi ko sinasabing nagkamali tayo. Pero, napatingin ako sa malayo. Alam kong hindi ko kayang panindigan ito. Alam kong darating ang araw. Aalis din ako rito. Hindi siya sumagot. Nakita ko ang biglang pagkaputla ng kanyang mukha. Parang unti-unting nawalan ng sigla. Hindi ko alam kung ano ang mas masakit, ang umiwas sa kanya o ang makita ang pagkalito sa kanyang mga mata. Pilit kong nilagpasan siya, pero hindi siya nagpatinag. Hinabol niya ako, hinawakan ang aking kamay. Mas mahigpit ngayon, mas mariin. Bulong niya. Halos pakiusap na ang boses. Huwag mo akong layuan. Hindi ko kayang mawala ka. Ramdam ko ang panginginig ng kanyang mga kamay. Napalunok ako. Pinilit kong bumitiw sa kanyang hawak, pero hindi ko nagawa. Sa halip, nagtagpo ang aming mga mata. At sa saglit na iyon, parang naglaho ang lahat ng dahilan kung bakit ako umiwas. Ngunit pinilit kong magpakatatag. Marahan kong binitiwan ang kanyang kamay. Andy, ayokong masaktan ka. Hindi siya nagsalita, puno ng kirot ang kanyang mga mata. Simula noon, mas lalo ko siyang iniwasan. Pinili kong magpakabisi sa kubo ng aking tiyahin, nag-aalaga ng mga halaman, naglalaba, at kung ano-ano pa. Sa tuwing lalabas ako, sinisigurado kong hindi ko siya masasalubong. Pero sa kabila ng lahat ng paglayo ko, hindi siya sumuko. Isang hapon, nakita ko siya sa labas ng kubo. May dala siyang basket ng mga mangga. Tahimik siyang nakatayo roon, hindi nag-aalinlangan, nakatitig sa akin. Alam kong dapat akong pumasok sa loob,
Alam kong dapat akong umiwas, pero hindi ko nagawa. Lumapit siya at iniabot sa akin ang basket. Para sa'yo, sabi niya, mahina ang boses. Hindi ko alam kung bakit, pero kinuha ko iyon. Nagtama ang aming mga mata. Mahina, puno ng pagdadalawang isip, pero naroon pa rin ang pagnanasa. Salamat, bulong ko. Ngumiti siya, tipid pero totoo. Tila ba nagsusumamo ang kanyang mga mata, parang nagmamakaawang huwag ko na siyang itaboy. Kinagabihan, hindi ako makatulog. Nakahiga ako sa kama, nakatingin sa kawalan. Sa aking isipan, paulit-ulit na naglalaro ang kanyang mga mata, ang mga mata niyang puno ng pananabik at pagsuyo. Hindi ko na mabilang kung ilang beses akong nagbuntong hininga. Alam kong, maling masanay sa kanyang presensya. Alam kong darating ang araw na lilisanin ko rin ang baryo. Alam kong iiwan ko rin siya. Pero sa kabila ng lahat ng katwiran, sa kabila ng lahat ng pangangatwiran sa sarili, alam ko ring unti-unti kong hindi kayang pigilan ang aking nararamdaman. Ang liwasan sa baryo ay nag-uumapaw sa sigla ng gabing iyon, nagkikislapan ang mga bambilyang nakasabit sa mga puno, tila mga bituing bumaba sa lupa. Ang tunog ng gitara at kulintang ay humahalo sa halakhak at kwentuhan ng mga tao. Nakahalubilo ang lahat, matatanda, kabataan, at mga bata na masayang nagtatakbuhan sa paligid. Sa gitna ng liwasan, abala ang mga magkapareha sa pag-indek sa saliw ng musikang puno ng saya at ligaya. Ngunit habang nakatayo ako sa isang sulok, malayo ang aking tingin. Hawak ko ang baso ng lambanog na iniabot ng aking tiyahin, pero hindi ko iyon nagawang inumin. Mas abala ang aking mga mata sa paghahanap sa isang tao, si Andy. Kanina ko pa siya pinagmamasdan sa kabilang dulo ng liwasan. Nakaputing kamisete siya at hapit na pantalon. Lantad ang matipuno niyang pangangatawan sa suot niyang damit. Mula sa malayo, nagtagpo ang aming mga mata, at sa saglit na iyon, tila huminto ang mundo. Lumapit siya sa akin. Mabagal ang bawat hakbang, tila nag-aalinlangan. Nang magkatapat kami, naglakbay ang kanyang titig mula sa aking mga mata, bumaba sa aking mga labi, saka muling bumalik sa aking mga mata. Pwede ba kitang isayaw? Mahina niyang tanong. Bahagya akong nagdalawang isip, gusto ko sanang tumanggi, kung sundin ang babala sa aking isip na umiwas. Pero nang makita ko ang mga mata niya, ang lamang sa kanyang titig, hindi ko nagawang tumalikod, kaya marahan akong tumango. Oh, halos bulong, ang sagot ko. Hinawakan niya ang aking kamay. Mainit ang kanyang palad sa aking malamig na mga daliri. Marahan niya akong iginiya sa gitna ng mga nagkakasayaw. Ipinulupot niya ang kanyang braso sa aking baywang, at marahan ko namang ipinatong ang aking kamay sa kanyang balikat. Nagtagpo ang aming mga mata habang marahang umiindayog sa tugtugin. Tahimik lang kami sa simula, pero ramdam ko ang bigat ng damdamin sa pagitan namin. Parang may mga salitang nais kong mawala, pero mas pinili naming manahimik. Sa bawat hakbang, unti-unting napalapit ang aming mga katawan. Sa bawat pag-indek, naglalapit ang aming mga mukha. Namiss kita, mahina niyang bulong sa aking tainga. Napapikit ako. Hinapit niya ako palapit, at sa paglalapit ng aming mga pisngi, naramdaman ko ang init ng kanyang hininga sa aking balat. Gusto kong lumayo, pero hindi ko nagawa. Bagkus, mas lalo ko pang isinandal ang aking noo sa kanyang balikat. Sa ilalim ng mga bituin, nagtagpo ang aming mga mata. Walang salitang namutawi sa aming mga labi, pero nag-usap ang aming mga titig, puno ng pananabik, puno ng pangungulila, puno ng pagnanasa. Napansin ko ang bahagyang pagdiin ng kanyang palad sa aking baywang. Parang ayaw niya akong bitiwan, at sa halip na umurong, ako pa mismo ang kusang lumapit. Hinaplos niya ang aking pisngi gamit ang magaspang niyang daliri, at sa saglit na iyon, parang naglaho ang mga tao sa paligid. Tila kami na lang ang natira sa buong liwasan. Pero sa isang iglap, nagising ako sa realidad. Narinig ko ang bulong-bulungan ng mga tao sa paligid. Nakita ko ang ilang pares ng mata na lihim na nagmamasid sa amin. May mga nakakunotno, may mga nagkikindatan.
Alam kong alam nila. Ramdam ko ang kanilang mga paghusga sa mga titig nila. Napalunok ako at mabilis na lumayo kay Andy. Agad kong ibinaba ang aking mga kamay at marahang umatras. Kahit nagtataka, binitiwan niya rin ang aking kamay. Nakita ko ang pagkalito sa kanyang mga mata, pero wala siyang sinabi. Lumayo ako, naglakad palayo sa gitna ng liwasan, at nagkubli sa isang madilim na sulok. Nanginginig ang aking mga kamay sa kaba. Sandali akong pumikit, sinubukan kong pakalmayan ang sarili. Pero kahit anong pilit kong kumbinsihin ang sarili na tapusin na ito, hindi ko magawa. Maya-maya, naramdaman ko ang marahang paglapit ni Andy. Dahan-dahan niyang inabot ang aking kamay. Bakit ka lumayo? Pulong niya. Hindi ko siya magawang tingnan. Ibinaba ko ang aking tingin at pilit na binawi ang aking kamay. Andy, hindi dapat, mahina akong sagot. Ngunit mas hinigpitan pa niya ang kanyang hawak. Huwag mo akong itulak palayo. Napuno ng pakiusap ang kanyang tinig. Nagtagpo ang aming mga mata. Nakita ko ang kirot sa kanyang titig, puno ng pangamba na baka tuluyan ko siyang iwan. At sa saglit na iyon, bumigay ako. Marahan niyang inilapit ang kanyang labi sa aking noo at marahang hinalikan iyon. Pumikit ako. Hinayaan ko ang sarili kong madala sa init ng kanyang yakap. Ngunit habang nasa mga bisig niya ako, naririnig ko pa rin ang mga bulong sa paligid. Alam kong may mga matang nagmamasid. Alam kong may mga bibig na magsisimulang magkwento. At sa gabing iyon, sa kabila ng init ng kanyang mga haplos, napuno ang puso ko ng pangamba. Dahil alam kong ang lihim namin ay unti-unting naglalantad ng sarili sa mundo. Sa ilalim ng malalabay na puno, naghintay ako sa kubo. Tahimik ang paligid, tanging ang mahihinang huni ng kulaglig ang maririnig. Nang maramdaman ko ang marahang paglapit ng mga hakbang, bumilis ang tibok ng aking puso. Pagpasok ni Andy, nagkatitigan kami. Sa dilim, nagningning ang kanyang mga mata, tila ba nagsusumamo, naglalaman ng mga damdaming hindi niya kayang bigkasin. Dahan-dahan siyang lumapit, at ako na may hindi umatras. Namiss kita, mahina niyang bulong. Hindi ko na napigilan ang sarili ko. Hinaplos ko ang kanyang pisngi at nadama ko ang init ng kanyang balat sa ilalim ng aking mga daliri. Sa sumunod na saglit, naglapat ang aming mga labi. Banayad nung una, tila nangangamba pa. Ngunit sa bawat halik, unti-unting lumalalim ang aming damdamin. Niyakap niya ako ng mahigpit na parang ayaw na akong pakawalan. Sa kanyang mga bisig, naramdaman ko ang katiwasayan, ang pangakong hindi ako nag-iisa. Hindi ko alam kung ilang minuto kaming nanatili sa ganoong tagpo. Ang alam ko lang, sa lilim ng kubo, nagtagpo ang aming mga kaluluwa. Sa halip na pangungulila, pag-ibig ang humalo sa hangin sa gabing iyon. Sa huling gabi ko sa baryo, nagkita kami ni Andy sa kubo, ang lugar na saksi sa aming mga lihim. Tahimik kaming naupo sa sahig, nakatingin sa mga bituin sa labas ng bintana. Hinawakan niya ang aking kamay, marahan at puno ng pag-iingat. Tiningnan ko siya, nangungusap ang kanyang mga mata. Puno ng pangungulila. Babalik ka ba? Tanong niya, halos pabulong. Ngumiti ako kahit nagbabanta ang mga luha sa aking mga mata. Sa halip na sumagot, inilapit ko ang aking mukha sa kanya at hinalikan ang kanyang labi. Walang pagmamadali, puno ng pangako ang bawat paglalapat ng aming mga labi. Tilab, nais naming ipaalam sa isa't isa na anuman ang mangyari, ang pag-ibig namin ay hindi maglalaho. Ni hindi ko na maalayan ang pag-agos ng aking mga luha. Pinahid ni Andy ang mga iyon gamit ang kanyang mga daliri at marahang niyakap niya ako. Sa gabing iyon, nagtagpo ang aming mga kaluluwa. Sa kanyang mga bisig, natagpuan ko ang katiwasayan at pag-ibig na pinangako kong babalikan. Pagbalik ko sa Maynila, pakiramdam ko ay iniwan ko ang kalahati ng aking kaluluwa sa baryo. Sa kabila ng ingay ng lungsod, ang humuhuning mga sasakyan, ang abalang mga tao, parang wala na akong naririnig. Laging naroon sa isip ko ang kalmadong tinig ni Andy, ang kanyang mapang-akit na mga mata, at ang mga bisig niyang minsang naging aking kanlungan.
Sa bawat paglipas ng araw, lalong lumalaki ang butas sa aking dibdib. Parang may kulang, parang may nawawala. Tuwing gabi, nakaupo ako sa tabi ng bintana, nakatanaw sa kalawakan, hawak ko ang isang piraso ng papel, ang liham ni Andy. Ilang linggo pa lang akong wala sa baryo, pero araw-araw niyang ipinapadala ang kanyang mga sulat. Sa bawat liham, ramdam ko ang kanyang pag-ibig. Minsan, naglalaman lang ang sulat ng mga simpleng salita, miss na kita, o kaya'y, iniisip kita palagi. Ngunit sa bawat salita, ramdam ko ang bigat ng pangungulila niya. Parang naririnig ko ang kanyang boses sa likod ng bawat linya. Isang gabi, habang nakaupo ako sa kama, binasa ko ang pinakahuling liham niya, MYN, sa tuwing sumisikat ang araw sa bukid, iniisip ko kung paano ka nagigising sa Maynila. Iniisip ko kung nasisilayan mo ba ang parehong araw na lumulubog sa likod ng mga palayan. Sa bawat tapian ng hangin, iniisip ko kung nararamdaman mo rin ba ang lamig ng gabi sa ating kubo. Miss na kita. Balang araw, babalik ka, hindi ba? Pagkatapos kong basahin ang liham, hindi ko na napigilan ang pagpatak ng luha ko. Nabasa ang papel sa aking palad, ngunit hindi ko iyon pinansin. Pinaikit ko ang aking mga mata at hinayaang dalhin ako ng mga alaala pabalik sa kanya. Lumipas ang mga buwan. Pinilit kong itutok ang sarili sa negosyo, sa mga pulong, sa mga kontrata, at sa pag-aasikaso sa opisina. Ngunit sa kabila ng mga nakaplano kong proyekto, hindi ko maiwasang mapatingin sa kalendaryo. Bawat araw ay nagiging paalala na lumilipas ang panahon na masyado ng matagal mula noong huli ko siyang nakita. Hanggang sa isang gabi, habang nakatitig ako sa liham niyang nakasabit sa aking corkboard, bigla akong napabuntong hininga. Hindi ko na kayang magpanggap. Hindi ko na kayang maghintay. Sapat na ang pagtakbo, bulong ko sa sarili. Panahon na para bumalik. Kinabukasan, hindi na ako nagdalawang isip. Iniwan ko ang mga papel sa opisina, nag-impake ng ilang damit, at bumiyahe pabalik sa baryo. Habang naglalakbay ang bus sa mahabang daan, mabilis na bumalik sa aking isipan ang bawat alaala, ang bukid, ang kubo, ang mga titig ni Andy, at ang mga gabing ipinangako ko sa sarili ko na babalik ako sa kanya. At sa bawat kilometro ng paglalakbay, mas lalong bumibilis ang tibok ng puso ko. Hindi ko na mahintay ang sandaling muli ko siyang makikita. Pagdating ko sa baryo, naglakad ako sa palayan patungo sa kubo. Mula sa di kalayuan, nizelayan ko siya. Nasa gilid siya ng kubo, nakayuko habang nagpuputol ng mga sanga para sa panggatong. Nakaputing kamisete siya, lumang-luma na, at hapit sa kanyang katawan ang maong niyang pantalon. Pinagmasdan ko siya, ang pamilyar na balikat, ang matipunong braso, at ang pawi sa kanyang leeg na nagkikislapan sa sikat ng araw. Sa bawat hakbang ko papalapit, parang unti-unting bumabagal ang mundo. Parang tayong dalawa lang ang naroon. Nang maramdaman niya ang aking presensya, dahan-dahan siyang lumingon. Pagkakita niya sa akin, parang tinigilan siya. Nanatili siyang nakatayo, hawak pa rin ang panggatong sa kanyang mga kamay. Mahina ang kanyang tinig, parang hindi siya makapaniwala. Binitawan niya ang panggatong at nagmamadaling lumapit sa akin. Nang magkalapit kami, hindi ko na napigilan ang sarili ko. Yamakap ako sa kanya ng mahigpit, parang ayaw ko na siyang pakawalan. Bumalik ka, mahina niyang bulong sa aking tainga. Narinig ko ang bahagyang pagbasag ng kanyang tinig. Oh, Andy, bumalik ako. Hindi na niya hinintay ang sagot ko. Hinawakan niya ang aking mukha at marahan niyang inilapat ang kanyang mga labi sa akin. Sa kubo, kung saan nagsimula ang lahat, muling nagtagpo ang aming mga labi. Ngayon, wala nang pag-aalinlangan. Sa halip na pangamba, pag-ibig at kasiguraduhan ang bumalot sa aming mga puso. Sa bawat yakap, ramdam ko ang pangako niya na hindi na kami muling maghihiwalay. Habang magkahawak ang aming mga kamay, pinagmasdan namin ang paglubog ng araw sa likod ng palayan. Sa wakas, kasama ko na ulit siya, at sa kanyang mga bisig na tagpuan ko ang tahanan na matagal kong hinanap.
Sa kabila ng mga balakid, pinili namin ang isa't isa. At sa kabong iyon, sa ilalim ng mapusyaw na liwanag ng dapit hapon, nanumpa kami sa isa't isa na kailanman ay hindi na muling maghihiwalay ang aming mga puso.